Christian POV. I heard na bumalik na siya, and balak niyang bilhin yung lugar para gawing resto. Malayo pa lang siya kita ko na agad, pero hindi ko nagustuhan ang pananamit niya. Christian, magkano yung lugar? 10 million? Nanlaki ang mata ni Lucy, tiningnan ko si Camela. Malaki ang lugar at high potential sa business mo along the road, dagsay ng tao dito dahil nasa gitna tayo ng sentro. Okay, sige, bibilhin namin, singit ni Ellis. Okay, good. Ako na baalang magpa-transfer ng name once you paid already. Naglabas ng cheque si Ellis at inabot kay Camela. Nag-issue siya ng cheque at iniabot sa akin, masyado siyang nagtitiwala sa tao. Dapat hindi agad nagbabayad, pwede siyang iskam pagka ganito. Kukunin ko na sana yung cheque, pero binawi niya. Asikasuhin mo muna yung pag-transfer, bago ko ibigay ang bayad para sure, magaling siya ha. Okay, no problem, come to my office tomorrow. Naglakad ako palayo at sumakay sa kotse. Pumunta akong opisina para asikasuhin ang pag-transfer ng lot kay Camela. Sinabi ko na sa attorney ko na siya na ang mag-asikaso. Marami pa akong trabahong aasikasuhin, para may dagdag pa iyan. May kumatok sa pintuan at iniluwan nito si Lucy. 10 million ha? Hayaan mo na, sabi ko. Something fishy ha? Madaming kumuha ng malalaking halaga doon, tapos binigay mo ng 10 million. Nginitian niya ako ng makahulugan. She's still my wife, at binigyan ko lang naman ng konting konsiderasyon. Ewan ko sa'yo, nga pala yung birthday na ni Tito this coming week, anong balak? Umupo siya, buntis bata. Makagalaw, akala mo hindi buntis. As usual, mahilig si Papa sa mga celebration. Okay, so your wife will be invited. Nilingon ko siya. Hindi nila tanggap ang paghihiwalay nyo, kaya hindi kanila pinayagan noon na i-file ang annulment, so until now nakatali pa rin kayo sa isa't isa. What if she will file an annulment? Sabi niya pa. No, she will not. Really? Okay, mauna na ako, bibili pa ako ng regalo ni Tito, tumungo ako. Kinabukasan maaga akong pumasok, pero dumaan muna ako sa isang coffee shop, hindi na kasi ako nakapag-breakfast. Si Papa kasi nagsisimula na namang minermon, minsan na nga lang akong umuwi sa bahay, kasi lagi ako sa kondo ko umuwi. Good morning sir, bati nila, sumakay na kaming elevator. Tahimik ang mga tao habang nasa loob. Pagkarating ko ay diretso labas na ako at pasok sa opisina. Hinihintay na pala ako ng attorney ko, binati ako, at tumungo ako. Pinabilis ko na sir para maibigay ko na ngayon, niabot sa akin ang isang folder. Salamat, tawagan na lang uli kita pag may ipapagawa pa ako. Sige sir, mauna na ako, tumungo ako. Humigop muna ako ng kape, at itinapi na yung folder saktong may kumatok, yung secretary ko. Sir, andyan na po si Miss Camela. Let her in. Pinapasok niya na si Camela. Tumayo ako at umupo sa sofa. Sit, utos ko, umupo naman siya. Nasa akin na yung kailangan mo, pero sa dami ng offer sa akin. Nagbabago ang isip kong ibigay, naningkit yung mata niya. Nag-usap na tayo tapos babawiin mo. Sagot niya, sayo ko pa rin naman ibebenta, iyon lang ay tumaas ang presyo. Magkano? Kaya mo bang ibigay? Magsabi ka at malalaman mo, kung kaya kong ibigay, yung tingin niya noon hindi na tulad ngayon, palaban na yung mga tingin, kumpara noon na napaka-genuine. Nakatingin lang siya sakin. Birthday ni Papa next week and I want you to come, kahit iyon na lang ang pangbayad mo okay na, dugtong ko. Don't worry, alam nila lahat, iyon lang ay hindi nila tanggap, kumunot ang noo niya. Hindi tanggap ang paghihiwalay natin. Tumayo na ako at kinuha yung folder, saka ipinatong sa mesa. Nasa pangalan mo na iyan, iyon lang ang kapalit at wala nang iba. Hindi pwede, tanggapin mo pa rin ang pera maski maliit na halaga ito. Tungkol naman sa birthday, huwag kang mag-alala darating ako, ipinatong niya ang cheque, at kinuha niya yung folder, saka tumayo, at hinarap ako. This transaction Mr. Bustamante, naglakad siya nang magsalita ako. I hope your business will be successful Mrs. Bustamante, napahinto siya sa paglalakad. Not anymore. As long as we're not legally annulled, you're still my wife, nilingon niya ako. Looking forward to our annulment, tumalikod na siya at umalis, naikuyom ko ang kamao ko.
Kung ganon magfa-file siya ng annulment, well tulad nga ng sabi ko noon, pinili ko siyang maging asawa ko, kaya mananatili siyang asawa ko kahit anong mangyari. Nagpatuloy ako sa pagtratrabaho ng may kumatok, at nang magsasalita pa lang yung secretary ko, ay pumasok na agad si Cindy. Here she goes again. Balita ko bumalik na ang asawa mo. So magbabalikan na kayo. Yeah, nanlaki ang mata niya. What? Can you stop acting, Cindy? Hindi ko nakakalimutan ang atraso mo sa amin, at sa susunod na pumunta ka dito na walang pahintulot, ipapablock na kita sa kumpanya ko. You may leave. Sobrang sama ang tingin niya sa akin. Ito ang tatandaan mo. Hinding-hindi magiging kayo. Tumalikod na siya at umalis na galit, napabuntong hininga na lang ako. Camella POV. Maganda ang takbo ng pagpapatayo ko ng resto, mabuti na lang at tinutulungan ako ni Ellis, kaya napapabilis ang pagtayo. Kape muna tayo, yaya ni Ellis. Tara, pumunta kami sa malapit na coffee shop, hindi ako nag-almusal kasi maaga ang dating ng mga delivery, kaya kailangan andin ako para mag-receive. Kamusta ang pag-uusap niyo ni Christian? Maayos naman, gusto niyang pumunta ako sa birthday ng papa niya. Umuo ka. Tumungo ako. Iyon ang bayad para sa lot, pero binigay ko pa rin pinagkasundo ang pera, sagot ko. Oo, sinabi na sa akin ni Lucy iyan, pinapatanong nga din sakin pero umuo ka na pala. Birthday lang naman, magpapakita lang ako then uuwi na, wala kasi akong balak magtagal, lalo na't andin si Christian, walang pwedeng makapagsabi ng pwedeng mangyari, hanggat nakapaligid si Christian. Dibale andin naman ako, I got your back, ngumiti ako. Buti hindi nagseselos si Lucy. Kumunot ang noo niya. Bakit naman siya magseselos? Hindi naman kami. Napahinto ako sa pagsubo, at tinignan si Ellis. Ano, hindi kami Camella, yung baby iba ang ama, at nakikita mo man kaming magkasama, kasi parang tayo best friend, ano? Naguguluhan ako. Ano, ang gulo, di ba kasal kayo? Nung umalis ka ang daming nangyari, maski isang taon mahigit pa iyon, hindi kami nagkasundo. May mga araw na pilit kong inaayos pero wala talaga, sinubukan namin pero tulad niyo puro away na ang nangyayari sa amin, kaya nagdesisyon kaming maghiwalay. Yung kainan niyo ang nagsalba sa akin sa lungkot, kasi kung wala iyon, baka wala na akong napagtuunan ng pansin, sabi niya pa. Hanggang lumipas ang buwan nagkita, at nalaman kong buntis siya, at naging magkaibigan kami, inisip ko na anak ko yung pinagbubuntis niya, pero inisip ko yung buwan kung kailan kami nag-ano ng huli at malayo, kaya iba ang ama tinanggap ko na lang. Bakit hindi mo sinabi? Kasi may pinagdadaanan ka din, at pinipilit mo din yung sarili mo na bumangon, pero don't worry I'm totally okay na ngayon just like you, ngiti niyang sabi. I hate you. I love you. Sumimangot ako, hindi lang pala ako ang may pinagdadaanan noon, maski siya din pala. Cheers, cheer ng kape. Pareho kaming natawa. Ellis, tulungan mo naman akong i-process ang annulment namin ni Christian, sumeryoso ang mukha niya. Balita ko nag-file noon si Christian ng annulment pero hinarang ng magulang ni Christian, kaya hindi natuloy, so baka ganun din gawin sa'yo. Ha, paano na? Kailangan niyong mag-usap ni Christian, at kausapin niyo ang magulang ni Christian, iyon lang ang choice ngayon. Sakto pupunta ka sa birthday diba? Humanap ka ng timing, at doon mo sabihin, sabi niya pa. Paano pag di pumayag? You need Christian para mapapayag sila, si Christian ang sagot kasi magulang niya iyan, at alam niya paano makumbinsi ang mga ito, napabuga na lang ako ng hangin. Bumalik na kami sa site ni Ellis, kasama ang engineer. Wala akong alam sa ganyan, kaya nanonood na lang ako sa mga ginagawa nila. Sir Tabi, napalingon ako sa likod ko, yung building ni Christian, pero ano yung bumagsak? Tumakbo si Ellis, kaya lumapit na din ako, si Christian nahulog. Mukhang okay naman siya, hawak-hawak niya lang yung kamay niya. Chinek ko ang buong katawan niya, nang makita kong nakatingin siya sa akin. Ambulance. No, I'm okay, sabi ni Christian, tumayo siya. Are you sure? Yeah, normal lang ta. Sagot niya. Okay, tumalikod na si Ellis, kaya tumalikod na ako pero narinig ko na dumaing siya, para mapalingon uli ako, minamasahe niya yung kamay niya. Camella, tawag ni Ellis, nilingon ako ni Christian.
At tumalikod na ako. Go to hospital, sabi ko. Hindi ko alam kung pumunta siya or hindi, bakit ba ako nag-aalala? Doktor siya at alam niya naman siguro tansyahin kung kailangan niyang pumunta sa hospital o hindi. Iniwan ako ni Ellis kasi may aasikasuhin pa, kaya naiwan ako sa site. May darating pa kasing deliver, yung engineer kasi umalis, kaya ako na lang ang pwedeng mag-receive, umupo ako at busy sa cellphone. Excuse me ma'am, nagulat pa ako. Bakit po? Kasi si sir sa kabila pinapatawag ka. Ha? Ako? Oo ma'am, doon po turo niya sa building ni Christian, ano naman kaya kailangan nung lalaking iyon? Sige, nagpaalam muna ako sa iba, na pag dumating yung deliver tawagin ako sa kabila, pumunta na ako at sinamahan ako ni kuya papunta daw sa office. Kumatok ako at binuksan ang pintuan, nakita ko si Christian na nakaupo. Come over here? Parang ewan naman tong puso na tinawag lang nagwawala na agad. Bakit? Ano ba iyon? Lumapit ako pero may distansya. Ano? Lumapit ka sa akin. Napalunok ako, lumapit ako. O ano na? Lapit pa, sinaman ko na siya ng tingin. Pwede ba sabihin mo na lang, inis kong sabi, wala siyang imik kaya tumalikod ako, pero hinawakan niya yung kamay ko, para iwaksi ko ito. Ano ba? Napahawak siya sa kamay niya, kita ko yung dugo para mapalapit ako. Itinaas ko yung damit niya at may sugat siya. Sabi sa'yo kasi pumunta kang hospital, may first aid sa tabi niya, kaya binuksan ko. Just clean first bago mo i-bandage, hindi na kailangang pumunta sa hospital. I'm a doctor kaya alam ko kung gaano kalala. Kailangan ko lang ng assistant para i-bandage ang sugat ko, paliwanag niya. Kahit na, tsaka kung sinabi mo agad, hindi yung pa-suspense ka pa, nilinisan ko yung sugat niya. I love your reaction, kaya hindi ko sinabi, hindi na ako umimik, at inasikaso ko muna yung sugat niya. Sugat lang yan, hindi mo kailangang mag-alala, napahinto ako. Hindi ako nag-aalala, really, the way you look at me, parang iba sa sinasabi mo, kitang-kita sa mukha mo Camela. Tinignan ko siya. Masakit kasi mahulog at masugatan, lalo na pag walang sumalaw sayo. Okay nang mahulog at masugatan ng ilang beses, basta alam mong may nag-aalala sayo. Nagkatitigan kami dalawa. Christian POV. Inaayos nila ang bahay para sa birthday celebration ni Papa, mamayang gabi pa naman iyon, pero kaya madami silang oras para mag-prepare. Nasa labas ako nagkakape habang nanunood sa mga tao. Darating ba ang asawa mo? Si Papa, I don't know pa, mas okay nang wag siyang umasa, maski sinabi niyang pupunta siya. Did you invite her? Yes. So you both talking. Nilingon ko si Papa. Don't give any malas sa pag-uusap namin Papa, it's about business, kaya kami nag-uusap, but other than that wala na, nagbuntong hininga siya. Christian you're old already, but I'm more a way older than you. I have more experience kaya alam ko ang mga ganyang bagay. If you want her back, then show to her that you need her to complete your life, show to her what Christian Bustamante capable of, tinapik niya ang braso ko. Nasa labas ako ng bahay nila, malayo na pala narating nila nung wala ako. Tinignan ko ang oras 7:30 PM na, hindi ko sinabing sisunduan ko siya. Lumabas na ako sa kotse, at sumandal habang hinihintay siya, ilang minuto pa ay lumabas na siya. Gulat siya, tinignan ko yung damit niya at dismayado ako. Sakay. Pero, sumakay na siya, kaya sumakay na din ako, masyadong maikli ang damit niya. Nakarating na kami sa bahay, pero sa back ko siya idinaan, magsasalita sana siya, pero hinhila ko papasok agad sa bahay, at nagmadaling pumasok sa kwarto ko. Wait for me here. Lumabas ako sa kwarto at pumunta sa room ni Mama, at naghanap ng pwedeng magkasya kay Camela, at hindi ako nabigo kasi may nahanap ako. Bumalik ako sa kwarto at ibinigay kay Camela yung damit. Aanhin ko ito. Isuot mo, kumunat ang noo niya. Kung ayaw mo, dito tayo sa kwarto ko hanggang matapos ang party ni Papa, sabi ko pa. Pumasok na siya sa banyo, madaming tao tapos ganun ang damit. Maganda siya sa damit pero mas okay nang maging safe kaysa pagpiestahan siya ng mga mata sa baba.
Lumabas na siya, at mas maganda siya sa damit niya ngayon. Perfect. Lalabas na kami nang bumukas ang pinto, nagulat pa kami pareho nang makita namin si Mama. Pinalipat-lipat ang tingin niya sa amin, hinawakan ko sa kamay si Camela. Mom, humiram ako ng damit mo. It's okay, she looks more pretty, ngumiti si Camela. Pasensya, hindi ko alam na kasama mo na pala si Camela. Baba na tayo, sabi pa ni Mama. Yes po, nauna na siya, bumaba na din kami pero ngayon ko lang napansin na magkahawak pa rin pala ng kamay. Teka, nilingon ko siya. What? Ano ba sasabihin ko? Biglang lumamig yung kamay niya, kinakabahan siya. Sabihin mong mahal mo ako, pinanlakihan niya ako ng mata. Umayos ka nga, huminga ng malalim. Bahala na, hindi ko alam kung bakit ako napangiti, nilingon niya ako at pasimple akong iniwas ang tingin. Lumapit na kami kay Papa, tinignan niya kaming dalawa, at yung ngiti niya lumawak. Niyakap niya si Camela. Nice to see you, Camela. Kayo din po, happy birthday po, and sana po magustuhan niyo po itong munting regalo ko. Iniabot niya yung kanina niya pa hawak na maliit na paper bag. Your presence is the best gift, ngumiti si Camela. Christian always stay at Camela's side. Okay pa. Sinamahan namin si Papa sa pagpasalamat sa mga dumalo sa birthday niya, dumating na sila Ellis at Lucy. About sa asawa ni Lucy ay laging busy, kaya si Ellis lagi ang nakaalalay sa kanya, nalungkot ako na hindi rin nag-work yung sa kanila na tulad namin ni Camela. Happy birthday Tito! Salamat iha, Elise! Tumungo si Ellis. Camela ganda. Inborn na tawa si Ellis, buti pa sila nakakapagbiruan ng ganyan, pero never nakipagburwan si Camela sakin ng ganyan. Excuse me muna, sabi ni Papa, pinuntahan niya si Mama. Upo na muna tayo. Inalalayan ko siya at pinaghilaan pa ng upuan. Tingin ni Lucy kakaiba, hindi ko na lang pinatulan, at kumuha na lang ng pagkain. Sinamahan naman ako ni Ellis. Christian, gusto ko sanang magpaalam, kumunat ang noo ko. Liligawan ko sana si Camela, at bilang respeto ko sayo, gusto ko sanang tanungin kung okay lang, iniwas ko ang tingin ko at kumuha ng pagkain. Ligawan mo siya pag anal na kami, pero ngayon kasal pa rin kami, pangit tignan, sabi ko sa kanya, pero bakit labag sa loob ko yung sinabi ko? Kung ganon okay lang sayo. It doesn't matter to me, si Camela naman ang liligawan mo, kaya labas na ako, tumalikod na ako at bumalik sa kinauupuan. Tahimik ako habang kumakain, nagkwekwentuhan naman sila Camela at Ellis. Gusto ko sanang umasa na baka pwede pa kami ni Camela. Pero naisip ko mas okay siya pag sa kaibigan niya siya mapupunta. Christian, nilingon ko si Lucy. Durog na yung karne mo. Tiningnan ko yung nasa plato ko. Oh, ang hirap kasi kainin pag hindi durog rason ko. Excuse me, kukuha lang ako ng inumin natin. Tumayo ako, naglakad ako palayo at napahilamos ng mukha. Pinagsisipa ko yung halaman sabay buga ng hangin. Christian, si Lucy. Liligawan daw niya si Camela, and I don't like it, pero pag nakikita ko kung gaano ngumiti si Camela kay Ellis, nasasaktan akong malaman na mas better si Ellis kaysa sa akin, ang hirap aminin na I'm literally falling to her. I'm falling to her ever since I met her until now, napaupo ako sa pagkadismaya sa sarili.